Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinugod at pinagbantaan ng armadong lalaki at dalawa niyang kasama ang isang bahay sa Norzagaray sa Bulacan. Ang kanila umanong pakay resbaka ng magkapatid na sakay ng SUV na nakaalitan nila dahil umano sa gitgitan sa kalsada. Ang mga nanugod na sakay ng motorsiklo ay napag-alaman ding nakainom nang mangyari ang away kalsada. Nakatutok si June Veneracion. Takot na takot ang mga nakatira sa bahay na ito sa Norzagaray, Bulacan nang sinugod sila ng isang armadong lalaki at dalawa niyang kasama. Labas na kayo! Kundi, babasagin ko sa sakyan nyo pag hindi kayo lumabas. Ay, may mga baril sila. Pumunta sila dito. Nakatok kami dito. Sino ba yung mga tao na to? Hinahanap pala ng mga umataking lalaki ang mga nakaaway nilang magkapatid na nakatira sa lugar. Kahit sila sila, dalawin kami. Sa investigasyon ng Bulacan Provincial Police Office, nagugat ang gulo sa gitgitan sa kalsada. Nagkainitan daw ang magkapatid na sakay ng SUV at ang dalawang nakamotorsiklong sumugod sa lugar. Nakainom daw ang mga nakamotorsiklo nang mangyari ang gitgitan. Hoy! Lumabas kayo! Eh, may mga baril. May mga baril sila dito. Ang lalaking may dalang baril ay tinawag lang daw ng mga nakamotorsiklo para tulungan sila. Nagkaroon po ng konting komosyon doon sa lugar at ang matapos po ang komosyon, sinundan po nitong mga suspect natin, itong mga complainant hanggang sa kanilang bahay. At pagdating po doon, nagbanta po sila na babalik kami. Doon po nila tinawag na yung kanilang kaibigan, yung po yung nasa video na may dalang baril. Nangyari ang insidente noong May 3 at kinabukasan, naaresto ang 2 sa 3 suspect. At nung naaresto po itong 2 na suspects na nakamotor, ay kinasuhan na po natin noon ng grave threat, malicious mischief at trespass po sa dwelling. Pinaghahanap pa ang suspect na may dalang baril. Pero sinampahan na rin siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos matukoy ang pagkakakilanlan. Wala siyang record sa LTAP at meron pong nakarehistro sa kanyang baril, ngunit ito po ay expired pa noong 2016, kaya po siya ay nakasuhan ng violation ng 10591, RA 10591. Tumangging magbigay ng pahayag ang 2 nahuling suspect na nasa kustodiya ng Norzagaray Police. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang ilang ipinupukol sa kanya online. Kabilang, ang umano'y pamamatunya ng laptop sa miyembro ng kanyang defense team na si Attorney Michael Poa. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa video na binigay ng kanyang tanggapan, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat sa social media na binato niya umano ng laptop si Attorney Michael Poa, ang nagsisilbing spokesman sa kanyang impeachment complaint. Itinanggi ni Duterte ang kwentong ito. Ang dami pong mga statements na lumalabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Poa. Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop, binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta, personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagasa sa bibili ng... Hinihingan pa namin ang pahayag tungkol dito si Attorney Poa. Pinalagan din ng busy ang ilang paglalarawan umano sa kanya sa social media. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako?
pro-China ako, incompetent, malabas din yan sa kanila. Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumipigil na sila ngayon. Unstable, ma'am. Oh yeah, baliw nga, unstable. So, yun yung sinasabi ko. Basura na siya, pero syempre, dahil nakukonsume siya sa social media para paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Ayun pala, corrupt, magnanakaw. Sa tinukoy niyang paninira umano at ang pinagdaraanan ngayong impeachment complaint, sabi ng bise. Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo ng 2022. So para sa akin, kung manatili ako vice president, well and good. Mas marami pa akong matutulungan through the office of the vice president. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. So, yung makakatulong pa rin ako sa mga tao sa ibang capacity na, sa ibang pamamaraan. Pero ang tanong niya, tungkol saan ba ang impeachment? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Itinanggi rin ni Attorney Michael Poa ang aligasyong binato siya ng laptop ni Vice President Sara Duterte. Ito raw ay fake news at completely false. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon para ipatigil ang impeachment proceedings sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ang petisyon ay iniharap ng asawa ng bise na si Second Gentleman Manasseh Carpio. Sa desisyon, sinabi ng korte na hindi ito maaring manghimasok sa ginagawa ng Kamara na alamin kung may sapat na batayan para litisin ang impeachment complaint. Ito raw kasi ay kanilang tungkulin na nakapaloob sa saligang batas. Ang Kamara rin daw ay isang co-equal branch ng hudikatura, kaya dapat daw sa Supreme Court i-file ang petisyon. Kaya hindi nito pinagbigyan ang petition for prohibition ni Carpio dahil sa lack of jurisdiction at hindi rin pinagbigyan ang hiningi niyang writ of preliminary injunction. Mga kapuso, sumuko na sa mga otoridad ang driver na sangkot sa nahulikam na gas and run kamakailan sa Quezon City. Ang kanyang dahilan sa pagtutok ni James Agustin. Ilang araw matapos ang nakunan sa CCTV na insidente ng gas and run sa isang gasolinahan sa Barangay Bahay Toro, Quezon City, kung saan tinakbuhan ng driver ang pampatenda at hindi binayaran ng 1,500 pesos na pinakargang gasolina. Sumuko na ang 38 anyos sa driver. Pasado alas 9 kagabi nang dumating sa Quezon City ang driver na galing sa Nueva Ecija. Hinikayat daw siya ng kanyang nanay at asawa na makipagtulungan sa mga otoridad. Tatakot po ako kasi hindi ko naman po talaga intention na tumakbo, sir. Opo, bakit niyo ba nagawa yun, sir? Natataranta po ako eh. Kasi po, naaway po ako nung wife ko dahil nagko-call nga po sa akin dahil po yung anak ko may hika po kaya medyo tuliro po ako eh. Kaya hindi ko na rin po naisip kung na-scan ba yun or hindi na-scan eh. Diretso po ako, nagmamadali po ako. Unang nakipag-ugnayan sa Holy Spirit Police Station ng driver. I-turn over naman siya sa Project 6 Police Station na nakakasakop sa pinangyarihan ng insidente. Sa police station, nagkaharap ang driver at 20 anyos na pampatenda. Todo ang pagsisisi ng driver. Gusto ko pong humingi ng tawad sa kanya para lang po sa mga anak ko kasi naghahanap buhay po ako eh. May sakit po talaga yung kambal kong anak na hika po. Willing naman po ako magbayad, sir, kung yung danyos po na nagawa ko sa kanya. Desidido naman ang pampatendant na sampahan ng reklamong estafa ang driver. Itutuloy ko po yung demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung mangyayari. Gusto ko lang po na, sir, lumaban po kayo ng patas. Kasi ako nga po, nagtatrabaho ko ng maayos, galing pa akong probinsya. Bago ang nangyaring pagsuko, natukoy ng pulisya sa tulong ng CCTV
ang plate number ng kotse na minamaneho ng driver. Doon na pag-alaman kung kanino ito nakarehistro. Dahil na-identify po natin through our coordination with other government agencies like LTO, nakuha po natin yung records niya, nakuha natin yung address niya. Pinuntahan po natin kanina sa Nueva Ecija. Unfortunately nga lang, wala siya doon. However, nakuha natin yung kanyang contact number and tinawagan po natin. And ang maganda po doon, in-express niya ang kanyang intensyon na sumuko. I-impound na muna ng pulisya ang kotse ng driver habang nakalarma ito dahil sa insidente. Bilang konsiderasyon, hindi ibinawas ng pamunuan ng gasolinahan sa sahod ng pump attendant ang hindi nabayarang 1,500 pesos. Nagambagan din ng mga pulis para mabigyan ng tulong ang pump attendant. Nagbigay po ang station ng tulong through ambagan nga ng ating mga personnel para at least man lang makalesen dun sa burden nga na kanyang dinanas. Papasalamat lang po ako sa nag-abot po sa akin ng tulong. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may inaasahan pong paggalaw muli sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posible ang hanggang 4 na piso at 50 sentimong rollback sa kada litro ng diesel. Ang presyo ng gasolina naman may tsansang tumaas ng hanggang 2 piso at 25 sentimo kada litro. Wala pang impormasyon kung may paggalaw sa presyo ng kerosene. Ang koordinasyon at pagkakaisa sa pagharap sa epekto ng gyera sa Middle East ang isa sa pangunahing paksa ng ASEAN Summit ngayong taon na pinangungunahan ng Pilipinas dito sa Cebu. Nasa Cebu na ang lahat ng mga lider at kinatawan ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bago ang mga pagpupulong ng lahat, ay may sideline meetings na. Bilang ASEAN Chair ay nagpatawag ng trilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia at Thailand. Mula nito nakaraang taon ay nagkakaroon ng bakbakan sa pagitan ng Thailand at Cambodia dahil sa away sa teritoryo. Daan-daan nang namatay at daang libong tao na ang nagsilikas dahil sa sigalot na ito na layong mapahupa sa pagpupulong na ito. Bago niya rin nakipagpulong din si Pangulong Bongbong Marcos kay Vietnamese Prime Minister Lee Min Ho. Nagkasundo silang magtatag ng pangmatagalang rice trade mechanism na titiyak sa supply ng pagkain ng Pilipinas at Vietnam. Napag-usapan din ang kooperasyon sa pagsawata sa transnational crime, kabilang mga scam hub at human trafficking at ang pagtutulungan para isulong ang turismo. Naganap din ngayong hapon ang pulong ng BIM-EAGA o ang Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Isang matatawag na sub-region sa ASEAN na layong paunlarin ng ilang remote area ng mga nasabing bansa sa larangan ng agrikultura, turismo at edukasyon. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. Bukas naman ay kabilang sa pag-uusapan nila sa summit dito ang energy security, food security at kaligtasan ng mga mamamayan ng Southeast Asia. Partikular na pagtutuunan ng atensyon ang tugon ng ASEAN countries sa epekto ng tensyon sa Middle East. Nauna rito, naglabas ang pahayag ang ASEAN bilang isang regional bloc para sa agarang pagtigil ng karahasan sa Middle East. We urge all parties in the Middle East to continue negotiations that will lead to the permanent end of the conflict affecting the lives of millions of people across ASEAN. Bagamat oil producing ang Indonesia, Brunei, Thailand at Malaysia, 66% pa rin ang inaangkat na crude oil ng ASEAN member states ang mula sa Middle East. Dahil sa pagmahal ng petrolyo, apektado rin ang supply at presyo ng pagkain at iba pang raw materials na kailangan ng mga negosyo para sa iba pang bilihin na hanapan ng solusyon sa mga pagpupulong. What began as a distant crisis is now affecting energy prices, supply chains, and economic conditions across ASEAN. These are not isolated effects. These are a reminder that our economies and our vulnerabilities are closely linked. Today, which speaks volumes of your strong sense of responsibility. Vicky, hanggang sa mga oras na ito ay nagaganap pa rin yung trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, ng Cambodia at ng Thailand. Mahalaga ang magiging kalalabasan ng pulong na yan, Vicky, dahil isinusulong nga ng ASEAN ang pagkakaisa at ang ASEAN centrality. At kailangan maayos itong mga ganitong sigalot sa pagitan ng mga ASEAN member states. Alas 7 ngayong gabi, inaasahan maglalabas ng statement
ang Pangulo at gayon din ang leader ng Cambodia, Thailand, kaugnay ng kalalabasan ng trilateral meeting na yan. Samantala, ngayong gabi rin ay may dinner na i-host ang first couple para sa mga bisita mula sa mga ASEAN member states. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Abogado ang mga senador na tumayong presiding judge sa mga nakaraang impeachment trial. Dahil hindi ganyan ang sitwasyon ngayon, may mga mungkahing magtalaga ng isang abogadong senador bilang impeachment court administrator. Ang tugon ng napipisil para riyan sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin ang posisyong maging impeachment court administrator sakaling matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na napag-usapan ang posibilidad na gumawa ng ganitong posisyon dahil parehong hindi abogado sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri. We're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Parang Timon, no? Parang may manggugulo, siya yung parang, hindi, dito muna, doon muna. Parang yung orderliness ng trial. It's just a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Sabi ni Pangilinan, parang court administrator ang posisyon. It's more administrative than legal discussions or debates. Kasi lahat kami judge. Taga-bukas at sara ng tindahan. Parang majority leader sa plenary session, Parang gano'n. Mostly administrative. Just for the smooth, orderly proceedings. Pero tingin niya, kailangan pa ito ilagay sa rules of impeachment ng Senado. Ayaw namang magkomento ni Pangilinan sa sinabi ni Lacson na posibleng hindi makonvene ang impeachment court kung may mangharang na senador. Ayoko nang pag-usapan ang mga legal issues ng impeachment because I will be a judge. Hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin. Ayoko na muna mag-comment kasi baka lahat yan ang tawag dito, pagbobotohan. Nauna nang sinabi ni Senador Robin Padilla na kukontrahin ng minorya ang pag-convene ng impeachment court kung iakyat sa Senado ng Kamara ang articles of impeachment. Dahil trabaho aniya ng minorya ang kumontra. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Di lang sa series kundi pati sa totoong buhay, nakikipaglaban sa cybercrime ang mga bida ng Task Force Firewall. Ang kanilang experience at tips para hindi mabiktima, ichichika ni Nelson Canlas. Bukod sa taping ng maraming action scenes, nagkaroon ng cast pictorial ang upcoming GMA Prime Action Crime Series na Task Force Firewall recently. Ang mga nagsisiganap na lumalaban sa mga krimen gamit ang internet. May kanya-kanya rin palang kwento in real life kung paano sila nabiktima ng cybercrime. Ang negosyanteng si Buboy Villar, ilang beses na raw na scam pagdating sa mobile wallets. Food business din po ako, scammers, na pag nagpe-pay ng online, hindi namin, siyempre lalo na po ako, hindi ako mateke na tao. So, hindi ko naiiwasan minsan na, oh shucks, nai-scam na pala ako, may nababawas na pala sa kita namin, na hindi namin namamalayan. Ang mapanirang side naman ng internet, ang bumiktima kay Kapuso star Lexi Gonzalez. Not just the bashing, but fake news, fake rumors, anything na people believe would drag me down. But then, kaya nga meron tayong NBI in real life, and then in our show, yun yung pinupush na kaalaman ng firewall. Si Kailin Alcantara naman, warns of links na ipinapadala ng mga kawatan sa ating mga email at phone messages. Just one click, nabawasan daw ang kanyang hard-earned money. May time na may naklik akong email, tapos may link. Tapos naklik ko yun, tapos yun na yun, na-scam na po ako. Tuloy-tuloy na may mga nawalang pera, ganyan. Pero buti po, napansin ko agad.
Mag-ingat daw sa mga nagpapanggap na tutulong sa iyo online. Huwag basta-basta magtiwala sa mga taong hindi mo kilala. Yes, just recently talaga yung mga tumatawag and then they would pretend that there's some sort of app. Tapos sasabihin nila na parang may gustong mag-hack nung account mo. And then magugulat ka na lang na parang hihingan ka na ng OTP. So if you're smart enough, you have to be smart enough to discern na parang, oh, humingi na sa akin ng OTP, hindi tama to. Pero thankful ang cast dahil hindi lang basta action ang aasahan ng mga manonood sa kanilang seryeng Task Force Fireball. Magtuturo din daw ito kung paano lalabanan, iiwasan, at kung sino ang dapat lapitan kapag nabiktima ng mga cybercrimes. Na-hack yung Instagram ko and my Facebook, my Twitter. And takbo ako agad sa GMA. So they can fix it. I'm really happy to be part of a show that tackles that and i-educate yung mga tao. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.